Efforts ng Philippine Coast Guard po dahil alam po natin 5 magkakasunod na bagyo po itong nanalasa sa ating bansa. Yes sir, no, tama po kayo dyan. Ang Philippine Coast Guard at iba pong kawani at ahensya ng ating gobyerno ay sama-sama pong nagtulungan upang ma-address nga po ito ng maayos natin itong mga dumating na bagyo. No? Particularly sir, itong nakalipas na si Bagyong Pipito. So ang ginawa po natin ay agaran po tayo, maaga po tayong nagpa-conduct ng evacuation or yung tinatawag po natin na preemptive evacuation sa mga areas po ay natatamaan nitong si Bagyong Pipito. So sa aming pong talaan, nakapag-record po tayo ng nasa 187,911 mga pamilya na ating pong na-evacuate. Ito po ay umabot sa 659,220 na individuals na ngayon po ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan ng maayos at ligtas po. Yung nabanggit nyo po na mahigit 600 individual sa bagyong Pipito lang po ito? Yes sir, sa Bagyong Pipito po ito sir. So kung maliban pa dito sa Bagyong Pipito, marami na ang inyong ang inyong pong natulungan sa efforts po ng PCG. Yes sir, tama po kayo. At actually sir, doon po mga nakaraang bagyo nakapagtala din po tayo ng mga relief operations. Ano po, gamit po yung ating mga barko. Meron po tayong nilaan na 7 barko para sa sunod-sunod na bagyong dumaan po sa ating bansa. Bali po, nagkandak po tayo ng mga ganitong operasyon. Umabot po sa mahigit 47,491 na mga box of relief goods ang ating pong naibigay sa areas po ng Batanes, sa areas po ng Naga, Legazpi. So yan po ay ihinatid ng ating mga barko, ng ating pong mga air asset, agad-agaran po. At ito po ay sa tulong po ng ating DSWD. Sa inyo pong disaster relief operation, rescue operation, saan po kayo medyo nahirapan, sir? Kasi kung maalala natin, nung bagyong Christine, napakalawak ng naging pinsala nito sa Bicol region. Hindi pa ito nagla-landfall, pero grabe yung epekto na Luzon, Visayas at Mindanao yung kanyang naging saklaw nitong bagyo rin. Yes sir, no. Actually sir, ang pinakamahalaga po dito ay yung ating mga paghahanda. Sa mga bagay na tayo po ay nahirapan nung pong daglian ng tumama yung bagyo at paparating na po siya. Well, definitely sa mga ganyang bagay wala na po tayong magagawa kundi hintayin na lamang na dumaan itong bagyo. Pero ang isa sa pinakamahalagang ating ginawa yung ating preparasyon at ating koordinasyon sa iba't ibang kawani at ahensya ng gobyerno upang po tayo ay makapagbigay ng agarang serbisyo respective to our functions eventually after the typhoon. Bago lang si partner Jason, meron po ba tayong mga naitala dito sa nakalipas na 5 bagyo na pananalasa ng mga aksidente, aberya, insidente po sa karagatan, sir? Sir, meron po tayong mga na-report na pailan-ilan doon po sa 5 bagyo, no, in accumulation. Meron pong mga agrounding incident in which na-address naman po agad-agaran ng ating Philippine Coast Guard in coordination po doon sa mga maritime stakeholders po natin, doon sa mga may-ari ng bagyo. At these are very minimal occasions that has been already resolved by the PCG and the said stakeholders. Sir, magandang umaga po. Si Jason Rubrico po ito. Sir, kamusta po ang sitwasyon ng mga seaports ngayon? May naitala po ba rin pa tayong mga stranded na mga pasahero sa mga seaports o mga vessels po na hindi pa po maaaring bumiyahe? Yes sir, Jason, good morning po. Sir, for info, as of yesterday no po ng tanghali, eventually upon the leaving of Typhoon Pepito sa ating Philippine Area of Responsibility, wala na po tayong na-record kahapon pa lamang ng mga na-stranded na pasahero, wala na rin pong mga stranded na vessel at mga rolling cargos. No? So tuloy-tuloy po yung operasyon na po natin sa mga pantalan po natin sa buong Pilipinas. Ito po ay pinayagan po ng Philippine Coast Guard considering the fact that the sea and weather condition is conducive for voyages.
Sir, maliban po sa rescue operations, alam po natin ang Philippine Coast Guard ay nakikiisa rin po sa restoration efforts naman sa mga bayan o sa mga lugar na apektado po nitong bagyong Pepito. Kamusta po ba ang pag-restore sa mga o pagtulong, paghahati natin ng mga tulong sa ating mga kababayan, sir? Medyo pahirapan pa rin po ba? Yes sir, yes sir. So, ang meron pong programa ang Philippine Coast Guard. Ito po yung iCare campaign plan na ating binibigay at pinagkakalob sa ating mga kababayan. Ito po yung Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement, kung saan yung pong PCG, tama po kayo, is providing our functions dito po next to the doorstep ng ating mga coastal community. So ang ating pong pangunahing intention dito is to provide necessary awareness dito sa ating mga kababayan. At doon naman po sa rehabilitation effort na sinasabi po natin, meron po tayong mga kasamahan sa PCG. Ito po yung ating mga Coast Guard auxiliaries na kasama po nating tumutulong sa ating mga kababayan na naapektuhan. Kasama din po natin sila na nagbibigay ng mga relief goods upang ipadala po natin dito sa mga most affected areas. Sir, batay po sa monitoring ng Philippine Coast Guard, ano po yung pinakakailangan po ng ating mga kababayan, particular na sa mga lugar na apektado po ng bagyong Pepito? Nagiging sapat po ba yung mga pamamahagi ng mga tulong, lalo na ng mga pagkain na kinakailangan po ng ating mga residente? Yes sir, no. With the pag-igay nitong ating panahon, kahapon pa lang po agad-agaran na tayong nakipag-coordinate sa DSWD para po dito sa tinatawag natin na additional relief operation eventually after the Typhoon Pepito, sir, no. Ito po na agad yung ating ginawa at we are coordinating with them for the loading nito pong ating mga relief goods. Mga pangunahing pangangailangan po ng ating mga kababayan, well, definitely po itong pagkain, inuming malinis, the basic necessity po nila, yung pong mga hygiene kits and things of that nature. So ito po yung ating pinagbibigay naman at ating pong ini-inform ang ating DSWD na mga kakailanganin po ng ating mga kababayan. At ngayon po, patuloy naman po ang ating koordinasyon upang ito pong mga relief goods na ito ay agaran nating mai-provide at maibahagi. Sir, sa ngayon po ba, pinapayagan na natin yung mga mangingisda na makalaot po? Yes sir, kasama po yan dun sa iCare campaign plan natin, sir, na ini-inform po natin sila eventually after the typhoon nga po na pwede na po silang pumalaot. This is in consideration as well dun po sa pronouncement ng pag-asa. Ito pong ating lifting ng gale warning and tropical cyclone warning, Ignace. Yan, maraming salamat po, Lieutenant Commander Michael John Encina. Sa uulitin po. Yes sir, good morning po. Maraming salamat. At yan po mga partners, si Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Kaugnay po nga po sa nagpapatuloy na mga pagtulong ng ating mga kasamahan dito sa PCG.